capacity building para sa mga kooperatiba. Yan ang layunin ng katatapos lang na first regional tripartite conference sa mga co-op sa Metro Manila. Ang mga detalye at ganap dyan, panoorin natin dito. Malaki ang papel na ginagampanan ng kooperatiba, hindi lamang sa mga miyembro nito kundi maging sa paggalaw ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Cooperative Development Authority, may mahigit 20,000 registered cooperatives sa bansa as of mid-2025. Malaking tulong sila para sa microfinancing, livelihood, education, and community development. Ngunit dahil sa inflation, kakulangan sa access sa capital at pagbabago sa mga patakaran, naapektuhan ng takbo ng maraming kooperatiba. Para pag-usapan at bigyang solusyon ng mga hamon, ginanap kamakailan ang unang Regional Tripartite Conference for Cooperative Development sa Mandaluyong City. Sa pangunguna ng Metro Manila Association of Cooperative Development Officers, nagsama-sama ang local government units, national agencies at ang cooperative sector. So kabuuan po niyan, kailangan lang po talaga dahil pagtibayin yung relasyon because the whole thing about this undertaking is really of course building relationship. So this is our first and hopefully there will be second, third, fourth and so on and so forth. Kabilang din sa mga natalakay ay ang malaking gastusin sa compliance and operations. Kakulangan ng representasyon ng ilang sektor, kakulangan ng oras at resources para sa capacity building ng kooperatiba. Binigyang diin dito ang kahalagahan at mga benepisyo ng pagiging miyembro ng isang cooperative. Actually, before even inviting them to become part of this conference, I'm encouraging all the Filipinos to become cooperative members. Kailangan maging bahagi po sila at maging membro ng kooperatiba. Napakalaki po ang bentahe at benepisyo na binibigay ng mga kooperatiba. Sa huli, ipinaalala ng mga lider ng mga kooperatiba na magiging seremonya lamang ang mga conference kung walang konkretong follow-through. Kaya inaasahan nila ang pakikiisa rito.